Makalipas pa ang ilang buwan, ay isinilang ko na ang baby namin ni Jacob. It's a baby boy. Tuwang-tuwa ang mag-asawa habang nilalaro ang anak ko. Nakahiga ako sa hospital bed at nanghihina pa. Ang gwapo naman ng baby mo. Gwapo din siguro ang daddy niya, sabi ni Lani. Tumingin sa akin si Xander. What's his name? Ethan, a handsome guy and the strong one, sabi ko. Wow, may meaning talaga. Isusunod mo siya sa apelyido ng daddy niya? Tanong pa ni Lani. Yes, kumpleto na ako ng papers para maisunod siya sa apelyido ng daddy niya. Alam kong hindi ko siya maitatago ng matagal kay Jacob. Why don't you tell him right now that you already gave birth to his child? If you want, I'll call him, sabi ni Xander. No, don't ever do that, Xander, saad ko sa kanya. Humalakhak siya sa kaitinaasang dalawang kamay. Relax, I'm just joking, aniya. Hinampas siya sa braso ni Lani. Pasaway ka talaga? Hayaan mo na lang muna si Catherine. Tinignan ako ni Lani. May tamang panahon para itama mo lahat ng pagkakamali mo. Kung nagkasala man sila sa'yo, forgive them. For now, just try to heal all your wounds and focus on your baby Ethan. We're here to help you, aniya. Thanks, Lani. You're always welcome, nakangiti niyang sabi. I do thank them all for all the things they had done to me. Lagi silang nandyan para sa akin, in good times and bad times. Someday, makakabawi din ako sa kanila. Mabilis lumipas ang panahon. 3 years old na ang anak ko. Ganoon din ang baby girl ni Xander at Lani. Gaya ng gusto ni Lani, ako ang nagpangalan sa anak niya. I named her Arabella, and the meaning of her name was lovely and elegant. At ang nakakatuwa, kahawig ko ang bata. Nagpasama si Lani sa ospital para sa check-up ng anak. May ubo at sipon kasi ito. Wala si Xander kaya ako ang isinama niya. Si Ethan ay nasa kondo, kasama ang kinuha kong Pilipina na yaya niya. You know what, Catherine? Kamukhang-kamukha mo talaga tong anak ko, sabi ni Lani. Nakaupo kami at naghihintay ng doktor. Of course, pinaglihian mo ko eh. Kaya hayan tuloy, pinagkakamalang ako ang mommy ni Bibi Arabella, sabi ko. Eh ano ngayon? At least maganda ang anak ko. Sabi niyang ang laki ng ngiti, napailing na lang ako. Lumapit sa amin ang isang nurse na Pinoy. Excuse me ma'am, wala pa po si Dr. Carter. Bukas pa lang po ang dating niya, sabi niya. Ngayon ang appointment namin sa kanya eh, sabi ni Lani. May emergency po kasi siya, pero may nag-volunteer pong doktor para tumingin kay Arabella. Pediatrician po siya sa Pilipinas at kasalukuyan pong may conference meeting sila dito sa New York. Paliwanag ng nurse. Are you sure that he's a good doctor? Tanong ko. Ay opo ma'am, magaling po yun. Balita ko nga po kinukuha siya ng presidente ng ospital para magtrabaho dito. Nakangiting sabi ng nurse. O sige na nga, ipapacheck up ko na si Arabella sa kanya. Nasaan ba siya? Tanong ni Lani. Ayun po oh, may kausap lang. Tawagin ko lang po sandali, sabi ng nurse. Sinundan namin ang tingin ng itinuro ng nurse. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ko ang doktor. Tumalikod ako kaagad. Catherine, what's wrong? Tanong ni Lani. Hindi na ako mapakali at namumutla na ako. Lani, he's Jacob, sabi ko. Napanganga si Lani. Nanginginig naman ako sa takot. Catherine, palapit na siya. Lumabas ka ng pintong yan. Just wait us there. Don't look back, sabi ni Lani. Mabilis akong tumayo at naglakad palabas ng pinto. Pagkalabas ko'y sumandal ako sa pader. Hello, little girl? Narinig kong sabi ni Jacob. Nanatili akong nakatayo doon. Hi, Doctor? Tanong ni Lani. I'm Dr. Jacob Zamora. Nice meeting you, Dr. Zamora, sabi pa ni Lani. Same here. Ako muna ang titingin sa anak mo. Wala pa si Dr. Carter. Narinig kong sabi ni Jacob. It's okay. May ubo at sipon po kasi ang anak ko. Mahaba pa ang pinag-usapan nila. Nanatili naman ako doon para marinig ang pinag-usapan nila. Ipainom mo na lang sa kanya ang mga gamot niya. Then after 1 week, ibalik mo siya dito. Si Dr. Carter nang nandito nun. Okay Doc. Uuwi ka na ng Pilipinas?
Narinig kong tanong ni Lani. Oo, napadpad lang ako dito dahil sa isang conference meeting, sabi ni Jacob. May asawa ka na, Doc? Napahawak ako sa dibdib ko sa tanong ni Lani kay Jacob. And ang nakakainis, I'm waiting for his answer and also praying na sana ay wala pa. I don't have wedding ring in my ring finger, so I'm not yet married. Munti ka na sana pero hindi natuloy eh. Nahimasmasan ako sa nalaman kong wala pa siyang asawa. Ay, bakit, Doc? It's a long story, tipid na sagot ni Jacob. Mommy, the doctor always looking at me. Narinig kong sabi ni Arabella. My God, siguradong sinasabi ni Jacob na kamukha ko si Arabella. What, baby? Tanong ni Lani sa anak. Oh, I'm sorry, little girl. It's just that you remind me of someone. You look like the one I know. Narinig kong sabi ni Jacob. Your ex-girlfriend, Doc? Tanong pa ni Lani. No. Sige Doc, mauna na po kami. Paalam pa ni Lani. Nauna na akong naglakad paalis. Hinintay ko na lang ang mag-ina sa kotse. Pagkasakay nila, ang laki ng ngiti ni Lani sa akin. He's handsome. Kamukhang-kamukha ng anak mo. Panimula niya. In-interview mo pa talaga kung may asawa, ha? Inis kong tanong. Of course, para malaman ko kung hindi ka pa huli. Nakangising sabi niya. Tumigil ka nga, may nika yun. Hindi nga nakontento sa akin eh, and I don't love him anymore. Sabi ko. Os, nangiinis na tanong ni Lani. Inirapan ko lang siya at nagmaneho na lang ako. Pagdating ko sa kondo, nag-focus ako sa laptop ko at binuksan ang Facebook account ko. Bago na yun at pangalan ni Ethan ang gamit ko. Mga kakilala ko lang sa New York ang friends ko doon, and of course si Grace. Nakita kong tumatawag si Grace kaya sinagot ko. Hi, kumusta na? Bati niya. Grace, Jacob was here in New York. Sabi ko. What? Gulat na tanong ni Grace. Sinamahan ko kaninang magpa-check up si Lani sa anak niya. Wala ang pidya ni Arabella, kaya siya ang pansamantalang tumingin sa bata. Sabi ko. Nakita ka ba niya? Nag-aalalang tanong ni Grace. No, nakapagtago ako. And when he saw Arabella, he cannot take his eyes away from her. Arabella noticed it, so she tell her mommy. Then Jacob laughed and said that Arabella reminds him of someone. Sabi ko. Of course, ikaw yun. Ikaw lang naman ang kamukha ng bata eh. Mukha ngang ikaw ang nanay niya eh. He's not yet married. Nasaan si Nika? Tanong ko. Aba, malay ko dun. Wala na rin naman akong balita kay Jacob. Nagalit din sa akin dahil wala akong maibigay na impormasyon tungkol sa'yo. Sabi ni Grace. It's okay. Ayoko namang may malaman pa ako tungkol sa kanya. I'm happy here with my Ethan. Sabi ko. Where's that cute little Jacob ha? Sabi niya. He's sleeping. Hindi nga maipagkakailang anak siya ni Jacob. Nakuha niya lahat ng feature ng ama niya. Sabi ko sabay ngiti. By the way, Catherine, galing ka ng Syria last month? Tanong niya. Kumunot ang noo ko. How did you know? Tanong ko. Hello, nasa Jayo ka oh. Isa ka pala sa mga donor sa isang charity foundation dito sa Pilipinas. Mabuti at hindi nakalagay dito na sa New York ka nakabase. And for God's sake, Catherine, may laban ng bansang pinuntahan mo. Hindi ka ba natatakot? Aniya. Mas nakakatakot kung mawawala sa gutom ang mga bata dun. Sabi ko. My God, paano na lang kung may masamang mangyari sa'yo dun? Paano ang anak mo? You can help them even you will not personally go there. Just put the money on the charity bank account. Isipin mo ang kapakanan ng anak mo. Paggalit niyang sabi. Minsan lang ako sumama dun. Noon lang nagkaroon ng medical mission. Sabi ko. You know what? Sa ginagawa mong yan matutuntun ka ni Jacob. He can contact the medical team you were with in Syria. Malay natin na baka alam na niya ngayon na nasa New York ka. Kaya siya nandyan ngayon. Sabi niya. No, hindi alam ng sinasamahan kong team na nasa New York ako. Ang alam nila sa Pilipinas ako nakatira. Sabi ko. Okay, let's just say na gano'n na nga. Pero paano kung isang araw kasama din si Jacob sa isang medical mission at nagkataong nandun ka rin? What will you do, ha? Tanong niya sa akin. Napaisip din ako sa sinabi niya.
at nakaramdam ako ng pangamba. Paano nga kung ganoon ang mangyari? Malabong mangyari yun kasi hindi naman sumasama sa mga medical mission si Jacob. Sabi ko, bahala ka na nga. By the way, bestie, look at this. Aniya, iwinagaywa niya ang kamay sa screen. Napansin ko ang nakasuot na singsing sa palasinsingan niya. Is that engagement ring? Tanong ko. Yup, niyaya na ako ni Nathan magpakasal, friend. Masayang sabi niya. Congratulations, I'm so happy for you. Nakangiti kong sabi. Thank you, Catherine, and also to Xander. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami magkakakilala ni Nathan. Maluha-luha niyang sabi. You're always welcome. So, kailan ang kasal? Tanong ko. Napagkasundoan naming magpakasal June next year, Aniya. June next year? That's 5 months from now. Gulat kong sabi. Yes, and you promised me na uuwi ka sa kasal ko. Aba, 5 years ka na this month dyan sa New York, no? Sabay irap nito. Oo nga pala. Buwan ng Disyembre nang umalis ako ng Pilipinas at pumunta dito sa New York. June ang birth month ni Ethan, sabi ko. Don't worry, hindi ko isasabay sa birthday ng inaanak ko. June 21 ang birthday ni Ethan, right? So my wedding will be on June 30. Kukunin ko sanang ring bearer si Ethan. No! Sagot ko kaagad. Humagalpak naman ang tawa si Grace. Don't worry, I will not do that. Principal sponsor ko pa naman both parents ng mommy and daddy niya. Then one of my groomsmen ang dad niya. Kailangan mong umattend ng wedding ko. Sabi niya. Oo na. Naiirit akong sagot. Sabay na lang kayo ni Xander na umuwi. Best man siya ni Nathan eh. Hindi din alam ng family niya na may asawa at anak na siya dyan. Kukunin ko rin sanang flower girl si Arabella eh. Kaso ayaw din ni Xander. Sabi niya. Xander already know about it? Tanong ko. Yes, tinawagan siya ni Nathan kahapon. Alam din ni Nathan na may asawa at anak na si Xander. Aniya. Alam niya? Oo. Nabigla pa siya nang unang makita ang bata. Akala niya ikaw ang asawa ni Xander kasi kamukha mo si Arabella. Kaya hayun, kunento na lahat ni Xander kay Nathan kahit ang nangyari sa'yo. Nakangising sabi ni Grace. What? Gulat kong sabi. Don't worry, your secret is safe with Nathan. For sure, magugulat ang mga kamag-anak nila kapag nakita kayong magkasama ni Xander sa wedding namin ni Nathan, especially Jacob. Oh my God! Ngayon palang namomroblema na ako. Humagalpak ng tawa si Grace. Inis naman akong nakatingin lang sa kanya sa screen ng laptop ko. And may production number ka rin sa reception ang kasal ko. Dagdag pa niya. Anong production number? Kunot noo kong tanong. Sasayaw tayo. Ituturo ko sa iyo ang steps through video call. Kayo din ni Xander. Nako Grace, wag mo kong lokohin. Sabi ko. Humagalpak ulit ng tawa si Grace. Okay, gotta go. I will just give you an update once na pagplanuhan ko na ang sasayawin natin at ninyo ni Xander. I-kiss mo na lang ako kay baby Ethan. Bye! Yun lang at nawala na siya sa screen ng laptop ko. Napabuga na lang ako ng hangin. Hinilot ko ang sintido ko. Ngayon pa lang ay sumasakit na ang ulo ko sa pag-iisip na within 5 months, magkikita na kami ulit ni Jacob. After 5 years of hiding, nakatakdang magkita kami ulit. Mommy? Lumingon ako at nakita ko ang anak ko na nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto niya at kagigising lang. Come sweetheart, tawag ko. Lumapit siya sa akin. I carried him and put him on my lap. Inayos ko ang magulo nitong buhok na katulad din sa ama niya. Tinignan ko ang orasan at nakita kong 4:00 na ng hapon. What do you want for snack? Tanong ko sa kanya. Idinantay niya ang ulo niya sa dibdib ko saka naghikab. I want baked mac and cheese, sabi niya. He really looks like his dad, kahit sa pagtawa at pagkibot ng labi niya. Nakuha din niya ang matang singkit ng daddy niya. Okay, I will cook for you, sabi ko. Bumangon siya sa pagkakadantay at tumingin sa akin. Mommy, how's Arabella? Is she okay now? Tanong niya. Yes, baby. But she needs to drink her medicine so she will get better. Sabi ko. Can I go there to play with her? Tanong niya.
Yes, of course, sweetheart, but not now. Maybe she's taking a rest right now. We will go there later, okay? Sabi ko. Okay, Mom. Let's go to the kitchen. Sabi ko. Binuhat ko siya at pinaupo sa isang upuan malapit sa lamesa. Nag-umpisa na akong magluto. Nilingon ko ang anak ko at nakatingin din siya sa akin. Napangiti ako. Akala ko hindi ko kayang maging ina. Sino ba ang mag-aakala na ang isang spoiled brat na gaya ko ay kaya palang maging isang single mom? A few months later, sinabi na ni Grace kung ano ang gusto niyang gawin namin ni Xander sa araw ng kasal niya. Kasalukuyan namin siyang kausap sa video call. What? Sabay naming bulalas ni Xander. Humagalpak naman ang tawa si Lani. Yes, Grace, kaya kong sumayaw. Pero sumayaw ka partner ni Xander? Are you out of your mind? Sabi ko. Sabay tawa ulit ng tawa si Lani. Napakamot naman sa ulo si Xander. What's wrong with that? Maang-maangan na tanong ni Grace. What's wrong with that, ha? For God's sake, Grace, hindi marunong sumayaw si Xander. Bulyaw ko. Lalo lang tumawa ng tumawa si Lani sa narinig. Lani, stop laughing. Reklamo ko. Hindi ko mapigilan eh. Sabi niya sabay tawa ulit. Grace, we can't dance. Just try it. Please, Catherine, Xander. Do this as a favor for me and Nathan. Marami ding surprise production number na nakahanda. Sabi niya. My God, Grace, ano yung kasal mo? Children's party at marami kang pakulo? Inis kong tanong. Hindi naman pang bata ang mga pakulo ko, no? Basta, sasayaw kayo. Isisend ko yung video ng step. Bye. Sabi niya saka na nawala sa linya. Maya-maya pa'y na-isend na niya ang video. Inopen niyo ni Xander at pinanood namin. Oh my God! Kakaibang step. Nandoon pa naman si Jacob. Sabi ko. Ayaw mo nun? Doon mo malalaman kung ano talaga ang feelings niya para sa'yo. Kapag nagselo siya, ibig sabihin mahal ka niya. Sabi ni Lani. Napailing na lamang si Catherine at alam niyang ang kasal ni Grace ang isa sa magiging daan ng pagkikita nila ni Jacob. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ang tulong sa aking munting channel. God bless po.